Sa gilid ng Antipolo, kilala si Mang Narding, isang nagtitinda ng karne ng baka, bilang matapat at mabait. Pero isang araw, natuklasan ng isang estudyante ang nakakagulat na katotohanan. Ang karneng ibinebenta niya ay hindi baka. Ipinakita ng CT test ang isang bagay na hindi ka panipaniwala, karne ito ng tao. Sino ba talaga si Mang Narding? At saan nanggagaling ang lahat ng karneng iyon? Ang umaga sa Antipolo ay laging may kakaibang amoy, halo ng basang lupa, usok ng sinusunog na basura, at ingay ng palengke na nagsisimula ng mabuhay. Naghahalo ang tunog ng mga motor sa sigaw ng mga tindero na nag-aalok ng paninda. Sa gilid ng kalsada malapit sa maliit na tulay, nakatayo ang simpleng pwesto ni Mang Narding. Isang nagtitinda ng karne ng baka na mahigit 10 taon nang nagnenegosyo. Hindi malaki ang pwesto niya, mesang kahoy lang na may asul na trapal. Sa ibabaw nito, maayos na nakasabit ang mga hiwa ng karne. Ang sariwang pulang kulay ng karne ay mukhang nakakatakam sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga. Walang langaw na dumadapo, walang lansa na nakakasulasok, sa halip ay may preskong amoy na nakakakalma tila bagong katay na karne. Ang tawag ng mga tao sa paligid sa karne ni Mang Narding ay himalang karne, hindi madaling mabulok, malambot kapag niluto, at medyo mas mura kumpara sa ibang tindahan. Si Mang Narding mismo ay lalaking nasa edad 50. Payat ang katawan pero malakas, matigas ang mukha pero kalmado, malalim ang boses, tatak ng Pinoy na marami ng pinagdaanan sa buhay. Sa kabila nito, kilala siya bilang palakaibigan at matulungin. Madalas siyang magbigay ng discount sa mga mamimili na kulang ang pera. Kaya naman halos lahat ng tao sa palengke ay kilala at nirerespeto siya. Noong umagang iyon, dumating si Aling Nena, isang suki, dala ang basket na yanto. Mang Narding, gaya ng dati ha. Kalahating kilo ng pinakamalambot, sabi niya habang nakangiti. Tumango si Narding, mabilis na humiwa ng karne gamit ang malaki at makintab na kutsilyo. Ito po, na sariwa, kakarating lang kaninang madaling araw, mahina niyang sabi. Nako, ang bango naman, Mang Narding. Minsan gusto kong makita ang katayan niyo. Pwede ba? Tanong ni Aling Nena habang tumatawa ng mahina. Ngumiti lang si Mang Narding. Pwede naman po, Nay, pero malayo sa bayan, nakakapagod pumunta dun. Inilagay niya ang karne sa plastik at iniabot. Ito po, Nay, 200 lang. Nagbayad si Aling Nena habang nagbibiro. Ang mura naman, Mang Narding. Baka malugi kayo niyan. Basta busog ang tao, Nay, sagot niya habang nakangiti ulit. Sa likod ng ngiti niya ay may bagay na hindi maipaliwanag. Minsan blanko ang tingin niya tila may inaalalang malayo. Mukha siyang taong may pasa na mabigat pero tinatakpan ng pagiging abala. Bandang 9:00 ng umaga, dumating si Grace, isang veterinary medicine student na gumagawa ng disease. Nasa 22 anyo siya, hanggang balikat ang buhok at laging may dalang maliit na bag na mailamang gamit sa laboratorio. Nilapitan niya ang pwesto ni Narding ng may kaba pero magalang. Excuse me po, Tay. Ako po si Grace, estudyante mula sa Universidad sa Maynila. Nagre-research po ako tungkol sa kalidad ng karne sa palengke. Pwede po bang bumili ng konting karne para sa sample? Tinitigan siya ni Mang Narding sandali sa katumango. Pwede, Ineng, anong parte ba? Kahit anong parte po na sa tingin niyo pinakasariwa, sagot ni Grace na may magiliw na ngiti. Kumuha si Narding ng isang hiwa ng karne na kulay ube na mapula-pula na mukhang malambot at tinimbang ito. Kakarating lang nito kagabi. Ayos pa to, sabi niya habang nagbabalot. Pinagmasdan ni Grace ang karne. May kakaiba. Pino ang hibla, pero ang kulay ay medyo mas mapusyaw kaysa sa karaniwang karne ng baka. Akala niya dahil lang sa ilaw kaya hindi niya masyadong pinansin. Bago umalis, tinitigan ni Grace ang mukha ni Narding. Salamat po, Tay. Sikat po talaga kayo, sabi nila laging sariwa ang karne niyo. Ngumiti ng tipid si Narding. Hehe, ganun talaga, Ineng. Nakalaan na ang biyaya, basta magbenta lang ng maayos. Pero kahit walang freezer, bakit tumatagal, Tay? Tanong ulit ni Grace na may halong pagtataka. Tinitigan siya ni Narding sandali sa katumawa ng mahina. Sikreto ng negosyo, Ineng. Kapag sinabi ko sa'yo, lahat na magtitinda. Natawa rin si Grace kahit medyo may kakaiba siyang naramdaman.
Masyadong kalmado ang ngiti ni Narding. Pagkaalis ni Grace, tumingin si Narding sa kalsada. Isang puting closed van ang huminto sa malayo at isang lalaking naka-jacket na itim ang bumaba dala ang malaking kahon. Kumaway siya kay Narding at pumasok sa maliit na eskinita sa likod ng palengke. Nagpanggap si Narding na busy sa pag-aayos ng paninda, pero ang mga mata niya ay nakasunod sa lalaki ng may pag-aalala. Ilang minuto ang lumipas, isinara sandali ni Narding ang pwesto niya at naglakad papunta sa eskinita. Doon niya nakita ang lalaki kanina. Handa na ang delivery ngayong gabi, mahinang tanong ng lalaking naka-jacket. Tumango si Narding. Handa na. Pero wag na sanang marami. Pagod na akong magkatay. Tinitigan siya ng lalaki ng matalim. Malaki ang bayad sa'yo, Narding. Huwag kang madaldal. Huminga ng malalim si Narding. Ayokong malaman ang laman. Basta magkakatay at magbebenta lang ako. Yun lang. Umiti ng malamig ang lalaki. Mabuti. Ituloy mo lang yan. Bumalik si Narding sa pwesto niya nang namumutla. Umupo siya sa lumang silyang kahoy at tinitigan ang nanginginig niyang kamay. Sa ilalim ng kuko niya ay may bakas pa ng tuyong dugo. Pinunasan niya ito ng basang-basahan at bumulong ng mahina. Patawad. Pero wala akong choice. Kinagabihan pagkasara ng palengke, bumalik si Narding sa pwesto para linisin ang mesa. Ginagawa niya ito gabi-gabi ng mag-isa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Huni ng kuliglig ang pumuno sa katahimikan. Nung buhatin niya ang timba ng pinaghugasan, may itim na plastik na nahulog mula sa ilalim ng mesa. Yumuko siya para kunin at dahan-dahang binuksan. Sa loob ay may maliit na hiwa ng karne na maputla ang kulay, pero hindi iyon ang nagpanginig sa kanya. Sa gitna ng karne, may nakita siyang nagpatigil ng tibok ng puso niya sandali. Dulo ng kuko ng tao. Mabilis na isinara ni Narding ang plastik. Hinihingal siya. Hindi ako ang naghiwa ng parteng to, nauutal niyang sabi. Tumingin siya sa madilim na langit ng antipolo at tumingin sa kalsadang walang tao. Mula sa malayo, narinig ulit ang tunog ng makina ng closed van ng mahina at nawala sa kurbada. Sa malayo sa ibabaw ng truck na iyon, nakasulat ang pangalang halos burado na ng alikabok, Yayasan Pag-asa at Kalusugan. Matagal na nakatayo doon si Narding, tahimik at walang imik, habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa maputla niyang mukha. Alam niyang may madilim siyang pinagdadaanan. Pero anuman yun, masyado na siyang malalim para tumigil ngayon. At bukas ng umaga, muling dadagsain ang pwesto niya ng karne gaya ng nakasanayan. Tila walang mali sa likod ng mga hiwa ng karne na mukhang perpekto. Tahimik ang laboratorio sa Universidad ni Grace nung umagang iyon. Tumatagos ang sikat ng araw sa malaking bintana, tumatama sa mesang puno ng test tubes, microscope, at iba pang kagamitan. Nakaupo si Grace na magulo ang pagkakatali ng buhok. Seryoso ang mukha niyang nakatitig sa piraso ng karne na kulay ube na mapula-pula na binili niya kahapon sa pwesto ni Mang Narding. Nagsulat siya ng maliit na label sa plastic ng sample, Antipolo Public Market, pwesto ni Mang Narding. Pagkatapos ay sinimulan niyang hiwain ng manipis ang karne para sa paunang pagsusuri. Mukhang normal ang lahat hanggang sa mapansin niyang mas pino ang hibla nito kumpara sa karaniwang karne ng baka. Medyo iba rin ang kulay ng tissue. Pero sinubukan ni Grace na mag-isip ng lohikal. Baka ibang klase lang ng baka, isip niya. Binuhay niya ang microscope, kumuha ng maliit na piraso, at pumatak ng tissue dye. Sa ilalim ng lens, nakita ang pattern ng muscle fibers na nagpakunot ng noo niya. Kakaiba to, bulong niya. Kadalasan ang hibla ng karne ng baka ay siksik at tuwid. Pero sa sample na to, medyo korbado ang hugis parang tissue ng tao. Itinalan niya ang resulta at sinuri ang protein level. Mas mataas ang numero kaysa sa karaniwang karne ng baka. Tinitigan ni Grace ang computer screen sa harap niya. Bahagyang nanginginig ang mga daliri niya. Ayaw pa niyang maniwala na may mali. Gayunpaman, ang kuryosidad na iyon ang nagtulak sa kanya para humakbang pa. Nagdesisyon siyang gumawa ng simpleng EK test sa genetics laboratory ng College of Science nung hapong iyon. Nung handa na ang lahat ng gamit, inilagay ni Grace ang tissue sample sa ETH machine. Tinipin niya ang general parameters para sa baka,
tapos hinintay na matapos ang proseso. Inabot ng ilang oras. Habang naghihintay, tinitigan niya ang resulta ng microscope sa monitor. Habang pinagmamasdan niya ang pattern ng muscle fibers, lalo siyang nakaramdam ng takot. Bandang alas 8 ng gabi, lumabas ang resulta ng test. Tinitigan ni Grace ang screen, nanlaki ang mga mata. Hindi na-detect ang EEG ng baka. Tinitigan niya ulit ang mga numero sa screen, sinisiguradong walang maling input. Sa halip, ang resulta ay nagpapakita ng mataas na match sa ECG ng tao. Bumilis ang tibok ng puso ni Grace, nanlamig ang mga kamay. Tinitigan niya ang hiwa ng karne sa mesa at biglang naramdamang nasusuka. Impossible. Error lang siguro to, bulong niya. Inulit niya ang test gamit ang ibang sample mula sa parehong plastic, pareho pa rin ang resulta. Sesli ng baka 0%, Zethli ng tao 79%. Umatras siya ng ilang hakbang mula sa mesa, nakatitig sa karne na parang nakatingin sa bagay na buhay. Tahimik ang kwarto, tanging ugong lang ng EEG machine ang naririnig. Kinagat ni Grace ang labi, nangingilid ang luha sa mata. Kung totoong tao ito, ibig sabihin sa lahat ng oras na to ang mga tao ay hindi niya kayang ituloy ang sasabihin. Isinara ni Grace ang test results at sinave sa flash drive. Alam niyang kailangan niyang i-report ito. Pero kanino? Sa pulis, sa school o sa media? Lahat ay mukhang delikado. Takot siyang mapagkamalang baliw o mas malala, maging target ng mga taong sangkot sa likod ng karneng iyon. Kinabukasan ng umaga, nagdesisyon si Grace na bumalik sa Antipolo Public Market para siguraduhin. Nagsuot siya ng simpleng damit at face mask, sinubukang magdisgis para hindi masyadong mapansin. Pagdating niya, mataan na sa palengke. Naghahalo ang boses ng mga tindero ng gulay at manok. Pero medyo tahimik ang pwesto ni Mang Narding nung araw na iyon. Nakatayo si Mang Narding sa likod ng mesang kahoy na mukhang pagod. Nang makita niyang dumating si Grace, lumabas ang tipid ng ngiti sa mukha niya. "Oh, Grace, bibili ka ulit?" Ineng, tanong niya sa magiliw na tono. Sinubukan ni Grace na ngumiti. "Opo, Tay. Kukuha lang po ako ng dagdag na sample para sa research." "Pwede po ba?" "Pwede, Ineng." "Anong parte?" "Yung katulad po kahapon, Tay." Pumutol ulit si Narding ng karne at tinimbang. Pero sa pagkakataong ito, pinansin ni Grace ang kamay niya ng mas detalyado. May maliit na peklat sa pulso parang lumang hiwa. Napansin din ni Grace ang malaking kutsilyong gamit niya. Matalim, malinis, pero may pinunggasgas na parang madalas ihasa sa matigas na bagay. "Tay, saan po ba galing ang karneng to?" tanong ni Grace ng maingat. Tinitigan siya ni Narding sandali tapos umiti ng walang imik. "Sa suking supplier, Ineng. Matagal na kaming magka-partner." Sinubukan ni Grace na tumitig pabalik, naghahanap ng katapatan sa mata ng lalaki. Pero mahirap basahin ang tingin ni Narding. Kalmado pero blanko. "Sino po ang supplier, Tay?" tanong ulit ni Grace. Maikli lang ang sagot ni Narding. Mabuting tao, ang mahalaga halal at malinis ang karne. Hindi na kontento si Grace sa sagot na iyon, pero pinili niyang manahimik. Nagbayad siya at nagpaalam. Nung tumalikod siya para umalis sa pwesto, narinig niyang bumulong si Narding tila kinakausap ang sarili. Ang mga kabataan ngayon masyadong mausisa. Dahil sa pangungusap na iyon, napatigil sandali si Grace. Lumingon siya saglit, pero nakayuko na si Narding. Nagpapanggap na busy sa pag-aayos ng paninda. Naglakad palayo si Grace na kumakabog ang dibdib, pakiramdam niya ay may nagmamasid. Nang hapon sa boarding house, binuhay ni Grace ang laptop at binuksan ulit ang test result. Matagal niyang tinitigan ang screen tapos nag-search sa internet tungkol sa illegal meat trade sa Rizal. Pero hindi masyadong nakatulong ang resulta. May ilang lumang balita lang tungkol sa Illegal Organ Donation Foundation sa Antipolo, pero sarado na iyon ilang taon na ang nakararaan. Isa sa mga pangalan na nabanggit sa balita ay ang Yayasan Pag-asa at Kalusugan. Parang pamilyar ang pangalan. Matagal niya itong inisip hanggang sa maalala ang puting sasakyan na nakita niya kahapon malapit sa pwesto ni Narding, Yayasan Pag-asa at Kalusugan. Iyon kaya ang nagpapadala ng karne sa pwesto na yun? Mabilis na umikot ang isip niya.
Gusto niyang malaman pa, pero pinipigilan siya ng takot. Nung gabing iyon, nagdesisyon si Grace na ipadala ang EFE test result sa kaibigan niyang biotechnology student din na si Rika para hingan ng opinyon. Rika, pakicheck naman itong file o, dahil result ng karne sa Antipolo Market. Hinala ko mali ang result. Pero pakisecret muna ha. Nakapag-reply pa si Rika. Sige, Grace, tulungan kita. Pero bakit kailangang secret pa? Maikli lang ang tinip ni Grace. Kwento ko sa'yo later. Pagkatapos nun, pinatay ni Grace ang ilaw at humiga, pero hindi siya makatulog. Ang mukha ni Mang Narding ay patuloy na lumilitaw sa isip niya, kasama ang imahe ng hiwa ng karne na binili niya kahapon. Nagsisimula na siyang mag-imagine ng mga bagay na hindi dapat. Ang amoy ng karne, ang pulang kulay nito, at ang blangkong tingin ni Narding, lahat ay naghalo-halo para maging bangungot na dumadagan sa dibdib niya. Hating gabi na nang tumunog ang cellphone niya. Pumasok ang message galing kay Rika. Grace, na-check ko na. Tama ang result mo. Hindi ba yan? Pero Grace, mag-ingat ka. May nahanap akong data na katulad niyan sa kaso sa Antipolo noon. Ay sesend ko ang link at mag-ingat ka sa kung sino man ang involved sa bentahan ng karning iyan. Napabangon si Grace sa mensaheng iyon. Binuksan niya ang link ng lumang balita. Ang headline, Yayasan Pag-asa at Kalusugan, hinihinalang gumagamit ng tirang parte ng illegal operations para ibenta. Nanginig ang kamay ni Grace. Isinara niya agad ang laptop at tumingin sa pinto ng kwarto niya na biglang lumangit-ngit ng mahina dahil sa hangin. Sa labas, may tunog ng motor na huminto sa tapat mismo ng boarding house. Tapos tumahimik, lumapit siya sa bintana, dahan-dahang hinawi ang kurtina. Sa labas, sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya ang silweta ng isang lalaking nakatayo at nakatingin sa direksyon ng kwarto niya. Napigil ni Grace ang hininga. Naka-jacket na itim ang lalaki, kaparehong-kapareho nung lalaking dumating kahapon na may dalang kahon sa pwesto ni Mang Narding. Mabilis niyang isinara ang bintana, pinatay ang ilaw at pinigilan ang sarili na magpanik. Sa dilim, bumulong si Grace sa sarili. Ano ba talagang pinasok ko? Sa malayo, narinig ulit ang tunog ng motor. Dahan-dahang lumayo tapos nawala sa kurbada. Pero hindi mapalagay si Grace. Alam niyang simula sa araw na iyon, hindi na magiging pareho ang buhay niya. At ang karning nakatago sa ref niya ay posibleng hindi lang sample para sa research, kundi ebidensya ng isang bagay na higit na mas nakakakilabot kaysa sa kaya niyang isipin. Noong umagang iyon, mas malamig ang hangin sa boarding house ni Grace kaysa sa karaniwan. May hamog pa sa bintana, pero mas mabilis ang tibok ng puso ni Grace kaysa sa orasan. Halos hindi siya natulog magdamag matapos makita ang anino ng lalaking naka-jacket na itim sa harap ng boarding house niya. Bawat maliit na ingay sa labas ay nagpapabalisa sa kanya. Pero nadaig ng kuryosidad ang takot. Kailangan niyang siguraduhin na totoo ang EFE test result na hawak niya. Nagdesisyon si Grace na pumasok ng mas maaga sa school para makipagkita kay Rika. Tahimik pa ang kalsada sa Maynila. Ilang tricycle driver at nagtitinda ng almusal pa lang ang nagbubukas. Pagdating niya sa gate ng college, naghihintay na si Rika sa garden sa likod ng laboratorio na mukhang nag-aalala. Grace, alam mo ba? Hindi ito maliit na bagay, sabi ni Rika nang walang paligoy-ligoy. Alam ko, mahinang sagot ni Grace. Pero kailangan ko munang siguraduhin, baka naman mali ang machine. Mabilis na umiling si Rika. Kinumpara ko na sa database ng Ma'am Malvin. Ang pattern ay tugma lang sa tao. Walang baka, kambing, o kahit ano na malapit. Malala to, Grace. Yumuko si Grace, nanginginig ng pino ang kamay. Kung totoong tao yun, ibig sabihin may nagbebenta ng karne ng tao sa palengke. Rika. Putol ni Rika. At alam mo na bumili ka mismo sa nagtitinda. Tumahimik ang paligid ng ilang segundo. Huni lang ng ibon sa umaga ang naririnig ng malabo. Huminga ng malalim si Grace para kumalma. Ayokong magbintang basta-basta, pero kailangan kong malaman kung sino ang nagbibigay ng karne kay Mang Narding. Tinitigan siya ni Rika nang hindi makapaniwala. Babalik ka pa dun? Tumango si Grace. Pero sa pagkakataong ito hindi na ako mag-iisa. Nagdesisyon si Rika na tumulong.
Nagdala siya ng maliit na kamera para mag-record ng patago. Nagkasundo silang magpanggap na ordinaryong mamimili. Ang layunin ay simple, alamin kung sino ang nagpapadala ng karne sa pwesto. Hapon na at mataas sa palengke ng Antipolo gaya ng dati. Ang ingay ng tawaran ay humahalo sa amoy ng sibuyas at sariwang dugo. Dumating sina Grace at Rica ng kalmado, nakamask at sombrero. Mukhang busy si Mang Narding sa pag-aasikaso ng mga mamimili, pero sa pagkakataong ito, mukhang pagod ang mukha niya. Mapungay ang mata, mabagal kumilos. Nung wala ng pila, lumapit si Grace. Tay, sariwa pa po ang karne, no? Tanong niya sa magaan na tono. Tumingin sa kanya si Narding saglit tapos ngumiti ng mahina. Ineng. Kakarating lang kaninang tanghali. Sa suking supplier po ba galing? Tanong ni Grace, nagkukunwaring relax. Tumango si Narding, laging on time sila. Kung pwedeng malaman, anong sasakyan ang gamit nila, Tay? Tumahimik sandali si Narding bago sumagot, mag-ingat kayo. Puting sasakyan. May nakasulat na yayasan sa pinto. Anong yayasan, Tay? Tinitigan siya ni Narding ng matalim. Sa pagkakataong ito, mahina pero mariin ang boses niya. Ang dami mong tanong, Ineng. Bibili ka ba ng karne o naghahanap ka ng gulo? Napalunok si Grace. Tense ang paligid ng ilang segundo. Si Rica na nakatayo, hindi kalayuan ay pilit na nagpapakakalmado habang pinipindot ang record button sa bag niya. Pasensya na po, Tay. Na-curious lang ako. Kailangan din po kasi sa research ko ang delivery data. Matagal siyang tinitigan ni Narding bago ngumiti ng tipid. Research pala. Kung mahal mo ang buhay mo, wag mo nang alamin masyado. May mga bagay na mas mabuting hindi mo alam. Naramdaman ni Grace na tumigil ang daloy ng dugo niya. May banta sa tono ng boses niya. Tumango na lang siya, nagkukunwaring hindi naiintindihan. Makalipas ang ilang minuto, isang puting closed van ang huminto sa dulo ng kalsada ng palengke. Isang lalaking naka-jacket na itim ang bumaba at kumaway kay Narding. Nakilala ni Grace ang figura, ang taong nakatayo sa harap ng boarding house niya kagabi. Agad na isinara ni Narding ang pwesto niya at naglakad ng mabilis papunta sa eskinita sa likod. Nang walang pag-aalinlangan, nagkatinginan sina Grace at Rica at nagdesisyong sundan siya ng patago mula sa malayo. Binagtas nila ang makipot na eskinita sa likod ng palengke. Masakit sa ilong ang lansa. Sa dulo ng eskinita, makikita ang maliit na bodega na may kinakalawang na pintong bakal. Huminto ang puting sasakyan sa harap nito. Binuksan ng lalaking naka-jacket na itim ang pinto sa likod ng sasakyan at ibinaba ang dalawang malaking kahon. Mula sa siwang ng takip ng kahon, may makikitang kulay pula. Medyo brown. Ilagay mo na sa loob, bilis, sabi ng lalaki sa boses na magaspang. Tumango lang si Narding. Tumulong siyang buhatin ang kahon papasok sa bodega. Nagpigil ng hininga si Grace sa likod ng pader. Nanginginig ang kamay ni Rica habang nagre-record. Naririnig nila ang pagsara ng pintong bakal mula sa loob. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Narding ng mag-isa. Wala na ang lalaking naka-jacket na itim. Hinintay ni Grace na makalayo si Narding bago dahan-dahang lumapit sa harap ng bodega. Sinubukan niyang sumilik sa loob mula sa siwang ng pinto na bahagyang nakabukas. At doon niya nakita ang bagay na nagpalambot sa tuhod niya. Sa loob ng bodega, sa ibabaw ng bakal na mesa, nakahandusay ang mga putol-putol na katawan ng tao. Braso, binti at dibdib na maayos na hiniwa at nakabalot sa malinaw na plastik. Ang ilan ay sariwa pa, tumutulo ang dugo sa sahig. Sa dingding, nakadikit ang kahoy na sinboard na may nakasulat na, yayasan pag-asa at kalusugan. Tinakpan ni Grace ang bibig para hindi sumigaw. Nangingilid ang luha, nanginginig ng malakas ang katawan. Mabilis siyang hinila ni Rica palayo bago sila mahuli. Tumakbo sila palabas ng eskinita nang hindi na lumilingon, habol ang hininga. Nang makarating sila sa gilid ng kalsada, huminto si Grace at sumandal sa poste ng kuryente. Tuluyan ng tumulo ang luha. Rica, naghihiwa talaga sila ng tao, nanginginig niyang sabi. Namumutla siyang tinignan ni Rica. Kailangan nating mag-report sa pulis ngayon na. Pero nung lumingon silang dalawa sa main road, dumaan ang parehong puting sasakyan ng mabagal sa harap nila. Mula sa loob, nakatingin ang diretso kina Grace at Rica ang lalaking naka-jacket na itim.
Matalim ang mata, walang ekspresyon. Tuloy-tuloy ang takbo ng sasakyan, pero ang tingin na iyon ay nag-iwan ng lamig na tumatagos hanggang buto. Tumingin si Grace kay Rika, matatag ang mukha kahit nandoon pa rin ang takot. Magre-report tayo, Rika. Kahit anong mangyari, kailangang malaman ng mundo kung anong binibenta nila sa palengke. Nung gabing iyon, ipinadala ni na Grace at Rika ang video recording sa Regional Police ng Antipolo gamit ang anonymous email. Pero hindi nagtagal pagkatapos noon, tumunog ang cellphone ni Grace. Unknown number. Sinagot niya ng may pag-iingat. Grace, ang boses sa kabilang linya ay mabigat at malamig. Tigilan mo na ang kalokohan. Kapag nakialam ka pa, ikaw na ang susunod na ibebenta. Naputol ang linya. Natahimik si Grace ng matagal. Hinawakan ni Rika ang balikat niya, sinusubukang pakalmahin, pero wala nang pag-aalinlangan sa mga mata ni Grace. Ang natitira na lang ay determinasyon kahit paharapin ang panganib na pwedeng kumuha ng buhay niya kahit kailan. Nung gabing iyon, alam ni Grace ang isang bagay. Ang katotohanang nahanap niya ay hindi lang magpapabago sa buhay niya, kundi posibleng tumapos din ito. Bumubuhos ang ulan nung gabing iyon. Kumukurap-kurap ang ilaw ng poste at dala ng hangin ang amoy ng basang lupa na humalo sa alikabok ng palengke na hindi pa natutuyo. Nakaupo si Grace sa kwarto niya sa boarding house, nakatitig sa laptop screen na nakabukas pa. Naipadala na niya ang email na may lamang video evidence ng delivery ng karne sa pulis nung hapon. Pero wala pang reply. Tumatawag si Rika, tunog nag-aalala. Grace, sigurado ka bang safe ang pag-send sa email na yan? Relax ka lang, gumamit ako ng fake address. Imposibleng matrace nila. Sagot ni Grace, sinusubukang magpakakalma kahit hindi rin siya mapalagay. Pero kapag nalaman ng taong iyon na nagre-record ka, delikado. Natahimik sandali si Grace habang nakatingin sa ulan sa labas ng bintana. Rika, kung tatahimik tayo, tuloy lang sila sa pagbebenta ng karne ng tao. Hindi ko kayang magbulag-bulagan. Naputol ang tawag pagkatapos ng maikling usapan. Isinara ni Grace ang laptop at naglakad papunta sa maliit na kusina para uminom ng tubig. Biglang may narinig na mga yapak sa labas. Mahina ang tunog pero malinaw. Parang may huminto mismo sa tapat ng pinto. Nagpigil ng hininga si Grace. Biglang namatay ang ilaw sa kwarto. Tanging tunog ng ulan at kulog ang kasama niya. Dahan-dahan siyang lumapit para kunin ang cellphone, sinusubukang buksan ang flashlight. Nang tumama ang ilaw ng cellphone sa pinto, nakita niya ang anino ng basang sapatos sa ilalim ng pinto. Dug-dug. Isang katok ang narinig. Tapos dalawa. Tok-tok. Umatras ng dahan-dahan si Grace. Nanginginig ang kamay. Gusto niyang sumigaw pero naipit ang boses sa lalamunan. Hindi nagtagal, kumatok ulit ng mas malakas. Tok, tok, tok. Grace. Tumatawag ang mabigat na boses mula sa labas. Boses na katulad nung sa telepono nung hapon. Nagpigil ng hininga si Grace. Alam niyang boses iyon ng lalaking naka-jacket na itim. Nagdesisyon siyang tumakas sa bintana sa likod. Kahit bumubuhos pa rin ang ulan, dahan-dahan niyang binuksan ang bintana at tumalon sa maputik na lupa sa labas. Basang-basa ang katawan niya. Tumakbo siya papunta sa main road, pero napakatahimik ng paligid. Tunog lang ng makina ng sasakyan mula sa malayo. Mula sa likod ng hamog ng ulan, may ilaw ng puting sasakyan na dahan-dahang lumalapit. Lumingon si Grace. Bukas na ang pinto ng boarding house niya. May anino ng taong nakatayo sa may pinto. Tumakbo si Grace ng mabilis hanggat kaya niya. Mabigat ang paghinga. Lumalabas ang hininga niya parang usok. Palapit ng palapit ang sasakyan. Tinututukan ng ilaw ang likod niya. Tumawid siya sa makipot na eskinita. Sinusubukang maglaho. Pero sumusunod ang tunog ng gulong ng sasakyan sa parehong direksyon. Lalong lumakas ang ulan. Dead end ang eskinita. Tinitigan ni Grace ang pader sa harap niya tapos lumingon sa likod. Huminto ang sasakyan sa dulo ng eskinita. Bumukas ang pinto. Lumabas ang lalaking naka-jacket na itim nang mabagal ang lakad. Halos hindi marinig ang boses niya sa lakas ng ulan. Sabi ko na sayo. Tigilan mo ang pakikialam, Grace. Umatras si Grace.
Nanginginig ng malakas ang katawan. Sino ka? Anong ginagawa niyo sa mga tao? Umiti ng samar ang lalaki. Nere-recycle lang namin ang tinapon ng mundo. Walang kwenta ang sinabi niya. Bago pa makasagot si Grace, may humampas sa likod ng ulo niya. Nagdilim ang paningin, umikot ang mundo. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Rika sa boarding house ni Grace. Kumatok siya ng ilang beses, pero walang sumasagot. Hindi nakalock ang pinto. Pagbukas, magulo ang kwarto. Nawawala ang laptop ni Grace. Basag ang cellphone sa mesa at basa pa ang sahig. Parang may bakas ng maputik na paa. Napasigaw ng mahina si Rika at tumakbo palabas para humingi ng tulong. Nag-report siya sa istasyon ng pulis sa Antipolo. 2 pulis ang dumating at ininspeksyon ang kwarto ni Grace, pero malamig ang ekspresyon nila. Sabi ng nakasibilyan ng pabalang, baka umalis ng kusa. Ganyan talaga ang mga kabataan pag stressed. Hinampas ni Rika ang mesa. Hindi pwede. Se malam dia bikara sama ako. Dia takot. Tolong kare dini. Pero nagsulat lang ng maikli sa notepad ang pulis at umalis ng walang siguradong pangako. Alam ni Rika na may mali. Bumalik siya sa palengke nung hapong iyon, nagbaka sakaling mahanap si Mang Narding pero bakante ang pwesto ng karne. May lumalang na kahoy na may nakasulat na sarado muna. Sabi ng ibang tindero, kagabi raw bandang hating gabi, may mga hindi kilalang tao na dumating dala ang puting sasakyan. Nakausap nila sandali si Narding tapos isinara ang pwesto at umalis kasama niya. Sabi dinala raw si Narding sa presinto, sabi ng isang tindero. Pero ang nakapagtataka, hindi nakauniporme ang mga pulis na dumating. Tumingin si Rika sa langit nung hapon na nagdidilim na. Balot ng takot ang puso niya, pero curious din. Naglakad siya sa likod ng palengke, sa lugar kung saan nila nakita ang bodega noon. Pero ngayon, bukas na bukas ang pintong bakal at walang laman sa loob. Tanging tuyong mansa ng dugo sa sahig at masangsang na amoy ang natira. Lumuhod si Rika para tignan ang isang bagay sa sahig. Isang maliit na kwintas na may pendant na letrang TE, kwintas ni Grace. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Hindi napigilan ang pagtulo ng luha. Grace, nasaan ka? Kinagabihan, nagsimulang kumalat ang balita sa local media. Isang veterinary medicine student na nagngangalang Grace Santos ang naireport na nawawala simula kagabi. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya. Sa ibang lugar, sa maliit na interrogation room na may malamlam na ilaw, nakaupo si Mang Narding ng tahimik. Nakaposas ang kamay sa bakal na mesa. Tinitigan siya ng pulis ng matalim. Narding, alam naming hindi ka ordinaryong tindero ng karne. Sabihin mo kung sino ang nagsusupply nun? Blanko ang tingin ni Narding. Pagod ang mukha, mapula ang mata. Naghihiwa lang ako ng kung anong idin-deliver. Wala akong pinatay na kahit sino. Sino ang nagpadala, sigaw ng pulis. Yumuko si Narding, nanginginig ang labi. Galing sila sa yayasan, sir. Yayasan Pag-asa at Kalusugan. Pero hindi ko kilala ang mga tao. Tumatanggap lang ako ng karne. Nagkatinginan ang mga pulis habang isinusulat ang pangalan ng yayasan. Pero bago pa matuloy ang interogasyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nakapormal na damit. Kilala ang mukha sa buong Antipolo. Isang opisyal ng gobyerno na madalas lumabas sa telebisyon na laging nagsasalita tungkol sa moralidad at pagkakawanggawa. Tinapik ng lalaki ang balikat ng opisyal. Ako na ang bahala sa kasong to, nakatrabaho na namin si Narding sa social project. Hindi niyo kailangang mag-alala. Kalmado ang boses niya pero malamig. Yumuko si Narding. Nanginginig ang katawan. Sir, sinabi ko na sa kanila, bulong niya. Umiti ng tipid ang lalaki at tinapik ulit ang balikat niya. Magaling, Narding. Pero sa pagkakataong ito, manahimik ka. Para sa ikabubuti ng lahat. Tinitigan niya ang opisyal at sinabi ng patag, pakawalan niyo siya. Sa labas, umuulan na naman. Sa kalsada sa likod ng istasyon ng pulis. May puting sasakyan na naghihintay habang umaandar ang makina. Mula sa compartment, may naririnig na mahinang boses. May sumusubok sumigaw, pero nakabusal ang tela ang bibig. Sa bintana sa likod ng sasakyan, may nakasabit na maliit na kwintas na may pendant na letrang TE,
dahan-dahang umuugoy habang umaalis ang sasakyan sa dilim ng gabi. At sa sandaling iyon, na-realize ni Rika na ang pagre-report sa pulis ay hindi katapusan ng problema, kundi simula ng bangungot na mas malalim pa. 3 araw na simula nung ideklarang nawawala si Grace, pero wala pa ring balitang nakakapanatag. Tuwing tumatawag si Rika sa pulis, laging pareho ang sagot. Nag-iimbestiga pa kami. Pero alam niyang for show lang yun. Walang totoong intensyon. Hindi pwedeng maupo lang si Rika. Nagsimula siyang mag-imbestiga mag-isa. Nung gabing iyon, nakaupo siya sa harap ng laptop sa kwarto niya, maga ang mata dahil sa puyat. Busy ang mga daliri sa pagtatype sa search engine, Yayasan Pag-asa at Kalusugan Antipolo. Sa una, ang lumabas lang ay ang official website na simple lang ang itsura. Puno ng magagandang salita tungkol sa pagtulong sa kapwa, organ donation aid, at social activities. Pinapakita sa mga litrato ang mga doktor na nakangiti sa harap ng mga bata sa ampunan. Pero may naramdamang kakaiba si Rika. Zinoom niya ang isa sa mga litrato. Sa likod na bahagi ng litrato, makikita ang figura ng lalaking naka-jacket na itim na nakita niya sa palengke. Hindi siya nakangiti. Nakatayo siya hawak ang malaking metal box na may nakasulat na medical sample. Napigil ni Rika ang hininga. Nandito rin siya, bulong niya. Naghukay pa siya ng mas malalim. Sa page ng lumang local news, may nahanap siyang malabong article na nagbabanggit na nakakuha ang yayasan ng special permit mula sa local official para sa pamamahala ng medical waste. Biglang lumabas sa screen ang pangalan ng opisyal. Surya Darmawan. Tinitigan ni Rika ang screen ng may kaba. Kilala niya ang mukha. Ang lalaking pumunta sa presinto nung gabing inaresto si Mang Narding. Mukhang kalmado pero may tinatagong kadiliman. Kinagat ni Rika ang labi. So lahat ng ito ay under control niya. Kinabukasan ng umaga, nagdesisyon si Rika na pumunta sa opisina ng Yayasan Pag-asa at Kalusugan sa Maynila. Mukhang marangya at maayos ang gusali na may malaking nakasulat sa gate, tumutulong kami para sa mas mahabang buhay. Nagpanggap siyang bagong volunteer. Naka-plain shirt at may dalang peking dokumento na siya mismo ang gumawa. Lumapit siya sa receptionist desk. Magandang umaga, ako si Rika, mag-a-apply sana bilang medical volunteer, sabi niya nang may magiliw ng ngiti. Tinitigan siya ng receptionist saglit, tapos pinapirma ng form, mamaya ay interviewin ka ni Head Division. Habang naghihintay, inobserbahan ni Rika ang paligid. Napakalinis ng mga hallway sa loob ng gusali, pero sobrang tapang ng amoy ng antiseptic. Mula sa dulo ng koridor, may 2 lalaking nagtutulak ng metal na petty papunta sa basement. Pareho ang nakasulat sa petty sa nakita niya sa litrato, medical sample. Nagpanggap si Rika na nakatingin sa pader habang tinatandaan ang pinto papunta sa basement. Hindi nagtagal, isang babaeng naka-white coat ang lumapit sa kanya. Magandang umaga, ako si Ratna. Saang field ka interesadong mag-volunteer? Sinubukan ni Rika na maging kalmado. Medical student po ako, ma'am. Gusto ko pong tumulong sa organ donation activities at matuto tungkol sa body tissues. Ngumiti si Ratna. Very good. Kailangan talaga namin ng mga kabataan na may mabuting intensyon, pero bago magsimula, kailangan mo munang pumirma ng confidentiality agreement. Tumango si Rika, pero nakita niya ang papel ng kasunduan. Sa ilalim ng pirma ng direktor, nakasulat ang pangalan ni Surya Darmawan. Pagkaalis ng lahat ng empleyado, nagpanggap si Rika na naiwan sa file room. Naghintay siya na tumahimik ang paligid saka mabilis na naglakad papunta sa likod na koridor, kung saan dinala ang metal na petty kanina. Nakalock ang pinto ng basement, pero nakahanap siya ng access card sa staff desk. Pagbukas ng pinto, nakakasuka agad ang hangin sa loob. Naghalo ang amoy ng tuyong dugo at formalin. Iniilawan ng malamlam na ilaw ang hilera ng mga bakal na mesa. Doon, ang mga katawang walang ulo ay nakabalot sa malinaw na plastic, may label na parang mga test object. Tinakpan ni Rika ang bibig, nagpipigil ng suka, pero napako ang tingin niya sa isang mesa sa sulok ng kwarto. Doon may lalagyan na may lamang mahabang itim na buhok, at sa tabi nito ay may maliit na kwintas na may pendant na letrang T. Huminto sa paghakbang si Rika. Nangingilid ang luha sa mga mata. Hinawakan niya ng dahan-dahan ang kwintas.
Nanginginig ng malakas ang katawan. Grace, nanginginig ang boses niya, halos hindi marinig. Biglang may narinig na papalapit na yapak mula sa hagdan. Nagmadaling magtago si Rika sa likod ng tumpok ng mga metal na peti. Dalawang lalaki ang pumasok habang nag-uusap. Isa sa kanila ay ang lalaking naka-jacket na itim. Sabi ni Sir Surya, bukas ng umaga ipapadala lahat ng ito sa market network. Siguraduhin mong wala nang magiging aberya. Relax lang, sagot nung isa. Medyo sakit sa ulo yung huli, yung estudyante. Pero tahimik na ngayon. Tinakpan ni Rika ang bibig, pinipigilan ang paghikbi para hindi marinig. Alam na niya ngayon na wala na si Grace. Pagkaalis ng dalawang lalaki, dahan-dahang lumabas si Rika at kumuha ng mga litrato gamit ang cellphone. Pero bago pa makaakyat sa hagdan, tumunog ng malakas ang building alarm. Kumikislap ang pulang emergency light. Umalingaw-ngaw ang boses sa speaker sa buong kwarto. Security to basement sector. Intruder alert. Nagpanik si Rika. Tumakbo siya papunta sa emergency exit, pero narinig na ang mga yapak mula sa taas. Tumawid siya sa storage room sa gilid at nagtago sa pagitan ng malalaking peti. Mabilis ang paghinga, kumakabog ng malakas ang puso. Bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Hanapin niyo sa bawat sulok. Huwag niyong hayaang may makalabas. Rinig na rinig ang mabigat na boses. Itinutok ng lalaking naka-jacket na itim ang flashlight sa lahat ng direksyon. Muntik nang matamaan ng ilaw ang mukha ni Rika na nakatago sa likod ng peti. Pinigil niya ang hininga ng buong lakas. Matapos ang ilang segundong nakakakaba, lumayo ang tunog ng mga hakbang. Naghintay si Rika hanggang sa tumahimik talaga bago lumabas. Umakyat siya sa emergency stairs, tumakbo palabas ng building at tuloy-tuloy sa pagtakbo hanggang sa main road. Umulan na naman nung gabing iyon. Pero hindi huminto si Rika. Tinitigan niya ang screen ng cellphone. Ligtas ang mga litrato. Alam niyang sapat na ang ebidensyang iyon para mabunyag ang lahat. Pero nung huminto siya sa waiting shed para huminga, lumitaw na naman ang ilaw ng puting sasakyan mula sa malayo. Mabagal ang takbo ng sasakyan, parang alam na kung saan siya pupunta. Tinitigan ni Rika ng diretso ang ilaw. Basa ang mga mata pero puno ng determinasyon. Kinuha niya na si Grace, pero hindi ko hahayaang may makuha pa kayong iba. Tumalikod siya at tumakbo sa kabilang direksyon. Tinagos ang ulan, dala ang nag-iisang pag-asa para buksan ang katotohanang matagal nang nakabaon. At nung gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi lang saksi si Rika, kundi target na rin. Hindi pa rin tumitila ang malakas na ulan nung gabing iyon. Kumikinang ang basang kalsada sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Tumatakbo si Rika ng walang direksyon. Nanginginig ang katawan dahil sa lamig at takot. Mabigat ang paghinga, pero hindi siya naglakas loob na huminto. Sa likod, naririnig pa rin ang tunog ng puting sasakyan. Mabagal ang takbo, tila sinasadyang habulin ang biktima. Tumabi siya sa masikip na eskinita, nagtago sa likod ng pader ng saradong tindahan. Lumilikha ng nakakakabang ritmo ang patak ng ulan mula sa yero. Binuksan ni Rika ang cellphone at tinignan ang mga litrato na kinuha niya sa basement ng yayasan. Ligtas pa lahat, pero 5% na lang ang battery. Kailangan kong maghanap ng ligtas na lugar, bulong niya. Mula sa malayo, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga yapak. Dalawang lalaki ang naglalakad na may dalang flashlight. Mahaba ang anino nila sa pader. Isa sa kanila ay ang lalaking naka-jacket na itim. Hindi pa siya nakakalayo. Alam kong nasa paligid lang siya. Mahina pero malamig ang boses niya. Nagpigil ng hininga si Rika. Pumikit siya, sinubukang wag gumalaw kahit kaunti. Ang bawat segundo ay parang walang katapusan. Huminto ang puting sasakyan sa dulo ng eskinita. Tinamaan ng ilaw ang pader kung saan nagtatago si Rika. Muntik nang matamaan ang mukha niya. Pero biglang may humila sa kanya mula sa likuran papasok sa isang pinto na gawa sa kahoy na hindi halata. Bumukas ang pinto tapos dahan-dahang sumara ng walang ingay. Nagulat si Rika at muntik nang sumigaw, pero tinakpan agad ng kamay ng isang tao ang bibig niya. Relax, hindi kita sasaktan. Bulong ng boses ng lalaki mula sa dilim. Nang magsimulang mag-adjust ang mata niya sa malamlam na ilaw sa loob ng kwarto, nakita ni Rika ang isang binatang naka-lab coat na nakatayo sa harap niya.
Maputla ang mukha, mukhang pagod ang mga mata. Sa dibdib niya nakasabit ang AHI card na may nakasulat na Andra, Medical Assistant, Yayasan Pag-asa at Kalusugan. Tinitigan siya ni Rika nang may paghihinala. Galing ka sa yayasan na iyon? Tumango ng marahan si Andra. Pero hindi ibig sabihin nun kasama nila ako. Alam ko ang ginagawa mo at gusto ko ring matigil ang lahat. Alerto pa rin si Rika. Bakit ako maniniwala sa'yo? Bumuntong hininga ng malalim si Andra. Dahil ako ang tumulong kay Grace nung buhay pa siya. Natahimik si Rika. Ano? Tinitigan siya ni Andra ng malalim. Mabigat ang boses, puno ng pagsisisi. Nakulong si Grace sa facility na iyon ng 3 araw bago nila siya pinatay. Sinubukan ko siyang tulungang makatakas, pero nabigo ako. Pagkatapos nun nanahimik ako hanggang sa mabalitaan kong pumasok ka doon ngayong gabi. Tumulo ang luha sa pisngi ni Rika. Tinitigan niya si Andra ng may galit at lungkot. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Bakit hindi mo siya iniligtas? Yumuko si Andra. Kung nagsalita ako nung time na iyon, patay na rin ako. May tao sila kahit saan, pati sa pulisya at ospital. Ang yayasan na iyon ay hindi lang medical institution, kundi pinakamalaking human organ trafficking network sa Rizal. Pumikit si Rika, pinipigilan ang sumasabog na emosyon. May ebidensya ako. Mga litrato sa basement. Tinitigan siya ni Andra ng seryoso. Kailangan mong itago yan ng mabuti, pero wag mong i-upload ngayon. Kapag ikinalat mo ng walang matibay na ebidensya, pwede nilang baliktarin ang akusasyon at sabihing naninira ka. Alam ko kung paano sila pababagsakin, pero kailangan mong sumama sa akin. Mabilis silang naglakad sa likod ng eskinita, papunta sa inuupahang bahay ni Andra. Maliit at magulo ang bahay, puno ng tumpok ng medical files at brown envelope. Sa mesa may malaking mapa na nagpapakita ng mga delivery location. Tinuro ni Andra ang isang pulang tuldok. Ito ang main distribution warehouse nila. Dito dinadala lahat ng karne galing sa illegal operations bago ibenta sa palengke. Kapag nakuha natin ang dokumento mula dyan, ebidensya yun na hindi nila maitatanggi. Tinitigan ni Rika ang mapa. Kailan tayo pupunta? Ngayong gabi rin, mariin na sagot ni Andra. Aalis ang truck nila bukas ng umaga. Kapag nahuli tayo, mawawala ang lahat. Hindi pa tumitila ang ulan nung dumating ang dalawa malapit sa warehouse sa gilid ng Antipolo. Mula sa malayo, kita ang mataas na bakod at 2 armadong gwardya na nakatayo sa harap ng gate. Mabagal na umiikot ang spotlight. Sumenya si Andra na yumuko si Rika. Dumaan sila sa butas sa pader sa likod tapos naglakad ng dahan-dahan papunta sa main warehouse. Mula sa loob, naririnig ang tunog ng makina at nag-umpog ang bakal. Sumilip si Rika sa siwang ng pinto. Doon, may ilang taong nag-aangat ng malaking petty mula sa truck papunta sa inspection table. Sa bawat petty, nakasulat ang parehong label, medical sample. Pero sa pagkakataong ito, nahulog ang isa sa mga petty at bumukas ng bahagya. Malinaw na nakita ni Rika. Sa loob ay may katawan ng tao na walang ulo. Sariwa pa ang katawan. Tumutulo ang dugo sa sahig. Pinigil niya ang hininga, halos mahimatay. Hinila siya ni Andra paatras. Wala tayong oras. Nasa opisina sa taas ang files. Sunod ka sa akin. Umakyat sila sa bakal na hagdan. Halos hindi marinig ang mga yapak nila. Pagpasok sa opisina, hinanap agad ni Andra sa steel cabinet. Alam ko ang password, sabi niya. Bilis. 3 tandang bawas 1 tandang bawas 9 tandang bawas 7, bumukas ang pinto ng kabinet. Sa loob ay may tumpok ng folder at flash drive na mailabel na Donation Program, Pag-asa at Kalusugan. Inilagay ni Andra ang lahat sa maliit na bag, sapat na to para pabagsakin sila. Pero nung palabas na sila, tumunog ulit ang building alarm. Umilaw ng pula ang emergency light. Mula sa baba, may narinig na sigaw. Intruder! I-lock niyo lahat ng pinto. Tumakbo si Rika at Andra papunta sa emergency stairs. Pero naghihintay na sa baba ang lalaking naka-jacket na itim. Nakatingin sa kanila nang may malamig na ngiti. Ah, kayo pala. Sabi na nga ba. Bumunot si Andra ng maliit na baril sa bulsa at itinutok sa lalaki.
Huwag kang lalapit. Tumawa lang ng mahina ang lalaki. Sa tingin mo makakalabas ka dito ng buhay, Andra? Pumirma ka na ng kontrata sa amin. Mas mabuti pang mamatay kaysa patuloy na tumulong sa inyo. Matalim na sagot ni Andra. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa pagitan ng mga pader na bakal. Sumigaw si Rika pero hinila ni Andra ang kamay niya at tumakbo palabas sa bintana ng warehouse. Bumagsak sila sa basang lupa, tumakbo papunta sa bukid sa likod. Mula sa loob ng warehouse, umalingaw-ngaw ang boses ng lalaking naka-jacket na itim. Habulin niyo sila. Huwag niyong hayaang makalabas ang ebidensya. Tumakbo si Rika at Andra sa dilim. Hinihingal, lumulubog ang paa sa putik. Mula sa likuran, palapit ng palapit ang tunog ng aso at flashlight. Iniabot ni Andra ang bag na mailaman na dokumento kay Rika. Kapag nahuli ako, huwag kang titigil sa pagtakbo. Pumunta ka sa istasyon. May taong makakatulong sa'yo dun. Ang pangalan ay Sir Rendra. Sabihin mo ako ang nagpadala. Hinawakan ng mahigpit ni Rika ang bag. Sumama ka sa akin. Makakatakas tayo pareho. Umiling si Andra. Isa sa atin ang dapat mabuhay. At sa sumunod na segundo, narinig ulit ang putok ng baril. Natumba si Andra. Bumulwak ang dugo sa balikat niya. Tinulak niya si Rika palayo. Takbo. Tumakbo si Rika ng buong lakas. Halo-halo ang luha at ulan sa mukha niya. Hindi siya naglakas loob na lumingon, pero alam niya sa puso niya na baka hindi na makalabas si Andra doon. Sa likuran, palayo ng palayo ang tunog ng sirena at mga yapak. Sa kamay niya, nakabitin ng mabigat ang bag na naglalaman ng madilim na sikreto ng yayasan, pag-asa at kalusugan na tila pasan ang bigat ng buhay ng lahat ng biktima. Nung gabing iyon sa ilalim ng walang tigil na ulan sa Antipolo. Ang natitirang tunog na lang ay ang hininga ni Rika sa pagitan ng buhay, kamatayan at katotohanang naghihintay pa ring mabuksan. Hindi pa nabubukang liwayway nang makarating si Rika sa maliit na istasyon sa gilid ng Antipolo. Tumigil na ang ulan pero mamasa-masa at malamig pa rin ang hangin. Magaang mata niya, nanginginig ang katawan pero hindi bumibitaw ang kamay niya sa itim na bag na mailamang dokumento. Ang bag na iyon ngayon ay hindi lang ebidensya, kundi huling hininga ni Andra na posibleng nakahandusay na kung saan. Umupo siya sa malamig na bakal na bangko, nagmamasid sa paligid. Tahimik ang istasyon. Tanging janitor at tindero ng tsaa sa sulok ng platform ang nandoon. Sa isip niya, umaalingaw pa rin ang boses ni Andra. Hanapin mo si Sir Rendra. Sabihin mo ako ang nagpadala. Pero hindi alam ni Rika ang mukha niya, hindi niya alam kung saan hahanapin. Kinuha niya ang cellphone, sinubukang tawagan ang huling numerong nakasave sa kapirasong papel na nahanap sa bulsa ng jacket ni Andra. Nagring ang numero pero walang boses ng ilang segundo. Tapos narinig ang paos na boses ng lalaki, mabigat at alerto. Hello, sino to? Napalunok si Rika. Ako po si Rika. Kaibigan ni Andra. Sabi niya hanapin ko daw po si Sir Rendra sa istasyon. Katahimikan. Tapos mahinang nagsabi ang boses. Maghintay ka sa platform 2. Huwag kang kakausap kahit kanino. Darating ako in 0 minutes. Ibinaba ni Rika ang telepono. Kumakabog ang dibdib niya. Tumayo siya at tumingin sa madilim na platform. Tanging madilim na dilaw na ilaw lang ang tumatanglaw. Ang 0 minutes ay parang habang buhay. Nung tumungtong ang 2:00, narinig ang mga yapak na papalapit. Isang matandang lalaki na maisuot na lumang kapote at itim na backpack ang lumitaw mula sa pinto sa likod. Naglakad siya ng dahan-dahan papunta kay Rika. Rika, mahina niyang tanong. Opo, ako po. Ako si Rendra. Kinontak na ako ni Andra kailan lang. Sabi niya may malaking mangyayari. Tumingin sa kanya si Rika nang may pag-aalala. Nabaril siya. Hindi ko po alam ang lagay niya ngayon. Yumuko ng malalim si Rendra. Inasahan ko na iyon na hindi nila hahayaang makalabas ng buhay ang sinumang makaalam ng sikreto. Inaya ng lalaki si Rika sa bakanting waiting room. Naglabas siya ng maliit na envelope mula sa bulsa ng jacket niya. Nagpadala si Andra ng kopya ng ilang data sa akin bago siya tumakas sa yayasan. Pero ang dala mo ang pinakaimportante.
Binuksan ni Rika ang bag niya, ipinakita ang flash drive at dokumento. Ito po lahat ng nakuha ko sa bakal. Nakita ko po ang label, donation program, pag-asa at kalusugan. Tumango si Rendra. Fake name yan para sa organ trafficking operation. Pero hindi lang organ. Pino-process din nila ang tira-tirang katawan ng tao para maging commercial meat. At taon na itong tumatakbo. Napatakip ng bibig si Rika sa kilabot. Diyos ko, so lahat ng binibenta ni Mang Narding. Midleman lang siya. Putol ni Rendra. Ang mga taong gaya niya ay walang alam kung saan galing ang karne. Akala nila tumatanggap lang sila ng delivery galing sa ordinaryong slaughterhouse. Natahimik si Rika. Tapos mula sa malayo, umalingaw ang tunog ng sapatos sa sahig ng istasyon. Regular at mabigat ang tunog. Mabilis na lumingon si Rendra, nanigas ang mukha. May sumusunod sa'yo. Mabilis na umiling si Rika sa panik. Hindi po, mag-isa lang po akong pumunta. Pero bago pa siya makapagpaliwanag, lumitaw ang figura ng lalaking naka-jacket na itim mula sa likod ng poste ng platform. Matalim ang tingin niya sa kanila. Agad na tumayo si Rendra at hinila si Rika papunta sa exit sa likod ng istasyon. Bilis, hindi siya ordinaryong tao. Dahan-dahan pero siguradong humakbang ang lalaking naka-jacket na itim. Umaalingaw ang mga hakbang niya. Nagsalita siya sa kalmadong boses na nagpatayo ng balahibo. Rika, ang dami mong binibigay na problema. Ibigay mo na ang bag, makakauwi ka pa ng buhay. Hinawakan ni Rika ng mas mahigpit ang bag niya. Hindi ko ibibigay. Dapat malaman ng mundo ang ginagawa niyo. Ngumiti ng mapang-asar ang lalaki. Walang pakialam ang mundo, ineng. Ang may pakialam lang ay yung mga patay na. Biglang narinig ang mahabang busina ng tren mula sa malayo. Hinila ni Rendra si Rika at tumakbo papunta sa riles. Tumalon sila sa maliit na bakod, tumawid sa pagitan ng dalawang riles at sumiksik sa storage warehouse sa silangang bahagi ng istasyon. Pagpasok, isinara ni Rendra ang pinto at nilock mula sa loob. Ligtas tayo sandali. Tinitigan siya ni Rika nang nanginginig. Sino ba talaga siya? Mahinang sumagot si Rendra. Ang tunay niyang pangalan ay Seno. Dati siyang miyembro ng Medical Investigation Unit na nabuwag matapos mahuling kasabwat sa network na iyon. Ngayon isa na siyang executioner ng yayasan. Ang taong ipinapadala para burahin ang bakas ng sinumang maraming alam. Naramdaman ni Rika na tumigil ang daloy ng dugo niya. Ibig sabihin siya ang pumatay kay Grace. Bumuntong hininga ng malalim si Rendra. Malaki ang posibilidad. Biglang nabasag ang bintana ng warehouse. May pumasok na bato kasunod ang mabilis na mga hakbang. Bilis, labas. Napalibutan na nila tayo. Sigaw ni Rendra. Binuksan niya ang maliit na pinto sa likod ng warehouse papunta sa masikip na eskinita. Pero paglabas nila, nakatayo na si Seno sa dulo ng eskinita, hawak ang baril. Tama na ang tagutaguan, patag niyang sabi. Hinarangan ni Rendra si Rika gamit ang katawan niya. Kunin mo to, takbo. Ibinigay niya ang maliit na flash drive sa kamay ni Rika, tapos walang pag-aalinlangang tumalon papunta kay Seno. 2 putok ang narinig na malakas. Bumagsak ang katawan ni Rendra sa lupa, umaagos ang dugo. Sumigaw si Rika tapos tumakbo sa kabilang direksyon. Mahigpit ang hawak sa flash drive, tila hawak ang sarili niyang buhay. Tumagos siya sa masikip na eskinita palabas sa main road kung saan nagsisimula ng lumitaw ang liwanag ng umaga. Sa likuran niya, hindi tumitigil sa paghabol ang mga hakbang ni Seno. Nakita ni Rika ang open back truck na huminto sa gilid ng kalsada. Tumalon siya sa loob ng walang pagdadalawang isip. Gulat na gulat ang driver, isang matandang nagtitinda ng gulay. Tulong po, Manong, pakiusap umalis na po kayo ngayon. Sigaw niya. Umandar ang sasakyan palayo sa istasyon na ngayon ay mahigpit ng binabantayan ng mga tao ng yayasan. Tumingin sa likod si Rika, hinahabol ang hininga. Sa pagkakahawak niya, kumikinang ang flash drive sa ilalim ng liwanag ng umaga. Alam niyang nakatago sa maliit na bagay na iyon ang pinakamadilim na katotohanan. At ang kapalit ng katotohanan iyon ay ang buhay ng lahat ng sumubok na ilabas ito. Ilang kilometro mula doon, sa opisina ng Yayasan Pag-asa at Kalusugan sa Maynila,
nakaupo si Surya Darmawan ng kalmado ang mukha. Nakatitig siya sa laptop screen na nagpapakita ng TV footage ng warehouse kagabi. So nabigo si Andra at buhay pa si Rika, mahina niyang sabi. Pumasok sa kwarto ang lalaking naka-jacket na itim, si Seno, nagalit ang mukha. Muntik ko na siyang makuha. Tinitigan siya ni Surya ng matalim. Hindi sapat ang muntik na, Seno. Ang batang yun ang main threat ngayon at ayoko ng banta. Tumayo siya, naglakad papunta sa bintana, tumingin sa labas. Ipadala mo lahat ng tauhan natin. Masyadong maliit ang antipolo para magtago. Gusto ko siyang mahanap. Bago gumabi. Tumango si Seno nang walang imik sa kalumabas ng kwarto. Pero sa pagkakataong ito, hindi kasing kalmado ng dati ang mukha niya, may pag-aalinlangan sa mga mata niya. Bagay na hindi pa nakikita noon. Sa bahay na kahoy, nagsimulang mag-type si Ratna, magandang umaga, ako si Ratna Siregar. Dati akong journalist. Dati rin akong asawa ng taong nagtatrabaho para sa network ng Harapan Siha. Ngayong araw bubuksan namin ang lahat ng kabulukang itinago sa loob ng maraming taon. Matatag ang boses ni Ratna kahit nanginginig ang kamay sa mesa. Tumingin si Rika sa kamera. Ako si Rika, veterinary medicine student. Pinatay ang kaibigan kong si Grace dahil natuklasan niyang ang karneng binibenta sa antipolo ay hindi baka, kundi tao. Dagdag ni Ratna, at lahat ng iyon ay nagsimula sa foundation na nagsasabing gumagalaw para sa sangkatauhan. Gayong nagbebenta sila ng organ at tira nito sa palengke. Pinindot niya ang live button. Nagsimula ang broadcast. Sa loob ng ilang segundo, lumabas ang video nila sa iba't ibang platform. Kinuha ng network ng independent journalists na may konsensya pa. Nagsimulang lumabas ang mga komento sa screen. Seryoso ba to? Sino sila? Kilala ko ang pangalan sa listahan. Grabe, mass murder to. Nakahinga ng maluwag si Rika. Nagtagumpay tayo, Ratna. Pero hindi sumagot si Ratna. Tinitigan niya ang maliit na radar screen sa cellphone. Nandito na sila, patag niyang sabi. Narinig ang tunog ng sasakyan na huminto sa harap ng bahay. Mabibigat na yapak na papalapit sa maputik na lupa. Agad na pinatay ni Ratna ang main light at binuhay ang maliit na emergency light. Dumaan ka sa likod, Rika. Kapag sinabi kong takbo, huwag kang lilingon, bulong niya. Pero wala. Pero kapag natumba ako, ituloy mo ang broadcast. Dapat malaman ng mundo. Biglang may humampas ng malakas sa pinto sa harap. Nagkalamat ang kahoy. Nagpigil ng hininga si Rika habang tinututok ni Ratna ang baril sa pinto. Si Seno ang unang pumasok, basa ng ulan ang mukha. Ratna. Mabigat ang boses niya. Dapat hindi ka na nakialam. Tumawa ng mahina si Ratna. Gaya ka pa rin ang dati. Laging sunod-sunuran sa utos ng taong mas bulok pa sa'yo. Tinitigan ni Seno si Rika sa likuran niya. Ibigay niyo ang flash drive. Pangako hindi ko kayo sasaktan. Umatras si Rika, nanginginig ang katawan. Walang kwenta ang pangako ng mamamatay tao. Pumutok ang baril. Tumagos ang bala sa dingding na kahoy ilang sentimetro lang mula sa ulo ni Rika. Mabilis na gumanti ng 2 putok si Ratna. Isa sablay, isa tumama sa balikat ni Seno. Bumagsak si Seno pero nagawa pang kalabitin ang gatilyo. Tumama ang huling bala sa dibdib ni Ratna. Sumigaw si Rika. Ratna! Tumakbo siya palapit, sinubukang pigilan ang dugo na umaagos ng malakas. Umiti ng mahina si Ratna. Kailangan mong ituloy to, wag mong hayaang mamatay ako ng walang saysay. Umiyak si Rika. Kailangan mo ng tulong. Umiling si Ratna. Hindi. Masyado na akong matagal na buhay sa guilt. Sinubukang tumayo ni Seno, tinitigan si Rika na tumatakbo papunta sa likod bahay dala ang laptop at flash drive. Tigil! Sigaw niya pero humina ang boses niya. Tumakbo si Rika sa taniman ng kamoteng kahoy sa likod ng bahay. Puno ng putik ang katawan. Sa malayo, nagsimulang marinig ang sirena. Malapit na ang mga pulis. Naka-live broadcast pa rin ang laptop sa kamay niya. Pinapakita ang mukha ni Seno, Ratna, at ang katawan ni Arman na natagpuan ng pulis kagabi. Viral na ang broadcast sa buong social media.
Nung naabutan siya ni Seno, nanginginig na ang baril sa kamay nito. Rika, itigil mo na to, hindi mo kilala kung sino ang nasa likod ng lahat ng to. Huminto sandali si Rika at tinitigan siya ng matalim. Alam ko at hindi ako takot. Kinalabit ni Seno ang gatilyo. Pero bago lumipad ang bala, may malakas na tunog na narinig mula sa kalsada. Dumating na ang mga pulis. Nagpaputok sila ng warning shot dahilan para mabitawan ni Seno ang baril. Ilang segundo lang, nahuli siya at pinusasan. Tumutulo ang dugo sa balikat niya. Napaupo si Rika sa lupa, nakatingin sa langit na nagsisimula ng lumiwanag. Naririnig pa rin niya ang echo ng boses ni Ratna sa ulo niya. Dapat malaman ng mundo. 3 araw ang lumipas, sumabog ang balita sa buong bansa. Sangkot ang Yayasan Pag-asa at Kalusugan sa network ng pagbebenta ng organ at karne ng tao. Inaresto ang mga opisyal ng Antipolo. Ang pangalan ni E. Surya Darmawan ay lumabas sa bawat screen ng telebisyon. Puno ng takot ang mukha habang hila-hila ng mga pulis. Nakaupo si Rika sa boarding house niya, nakatitig sa laptop screen na nagpapakita ng balita. Umiiyak siya hindi dahil masaya, kundi dahil nagtapos ang lahat sa pagkawala. Si Grace, si Arman, si Ratna, lahat nawala dahil sa isang katotohanan. Pero alam niyang hindi sila namatay ng walang saysay. Sa dulo ng video ng broadcast, natira ang pangungusap na sinabi ni Ratna bago namatay. Hanggat may naglalakas loob magsalita, hindi kailanman ganap na mananalo ang kasamaan. Dahan-dahang isinara ni Rika ang laptop, tinitigan ang sikat ng araw sa umaga na tumatago sa bintana. Sa labas, nagsisimula ng gumalaw ang mundo gaya ng dati, pero sa loob niya, alam niyang may nagbago habang buhay. Kulay abo ang langit ng Antipolo nung umagang iyon. Nakaupo si Rika sa lumang silyang kahoy sa maliit na karinderya sa gilid ng kalsada, suot ang kupas na itim na jacket na hiniram niya sa driver ng gulay na tumulong sa kanya kagabi. Magaang mata niya, pagod ang mukha, pero nananatiling matalim ang tingin. Sa kamay niya, kumikinang ng malabo ang silver na flash drive. Ang nag-iisang ebidensyang natira sa lahat ng nangyari. Tahimik ang karinderya. Tanging ang may-ari lang, si Aling Puring na nasa middle age, ang abala sa paghahanda ng mainit na tubig para sa kape. Nag-alangan si Rika na tinitigan ang flash drive. Alam niyang baka may sagot sa loob nito, pero mas malaki ang panganib. Matapos ang mahabang pag-iisip, inilabas niya ang maliit na laptop mula sa bag laptop ni Grace, ang kaibigan niya, na lagi niyang dala. Nung umilaw ang screen, nangingilid ang luha niya dahil sa wallpaper na mukha ni Grace. Kung matatakot ako ngayon, masasayang lahat ng pinaghirapan mo, mahina niyang bulong. Isinaksak niya ang flash drive sa VS2 port, lumabas ang unang folder sa screen. Harapan Sihat Data. Kinabahan si Rika habang kinikiklik ito. Sa loob ay may ilang files, Donor List 2025, Distribution Network, Confidential Investor, at Final Project Recording. Nanginginig ang kamay niya nung buksan ang unang file. Lumabas ang mahabang listahan ng mga pangalan. Kumpleto sa patient code, date at status. Process complete. Pero ang nagpatindig ng balahibo niya ay ang huling kolum, Distribution, Antipolo Meat Market, Cainta, Marikina. Nanlaki ang mata niya. Diyos ko, hindi lang Antipolo, bulong niya. Kumalat na sila sa buong Rizal. Tinakpan niya ang bibig, pinipigilan ang pagduwal. Pero, wala pa iyon sa kalingkingan ng nakita niya sa pangatlong file, Investor Confidential. Naka-password ang file. Sinubukan niya ang ilang combination hanggang sa maalala ang sinabi ni Andra bago mamatay. Tihe negatibo 1 tandang bawas 9 tandang bawas 7. Dahan-dahan niyang tinipe ang numero. Bumukas ang screen. Lumabas ang listahan ng investors. Nakabalandra ang malalaking pangalan. May hospital director, logistics businessman, pati local official. Pero ang isang pangalan sa huling linya ay nagpatigil kay Rika. Nanlaki ang mata niya, tumigil ang paghinga. E. Surya Darmawan, head ng Yayasan Pag-asa at Kalusugan. Ibinagsak ni Rika ang laptop sa mesa, pinipigilan ang galit na sumasabog. So totoo ngang siya ang utak ng lahat. Siya ang nagplano. Nagulat si Aling Puring na nakatayo sa likuran. Hisa, anong problema? Mabilis na isinara ni Rika ang laptop. Wala po, Nay.
Trabaho lang. Pero sa loob-loob niya, alam niyang paubos na ang oras niya. Kapag nalaman ni Surya na nabuksan ang flash drive, siguradong hahanapin nila siya kahit saan. Mabilis na lumabas si Rika ng karinderya, nakatingin sa kalsadang nagsisimula ng maging abala. Alam niyang kailangan niyang humanap ng paraan para maibigay ang data sa taong mapagkakatiwalaan. Hindi option ang pulis. Marami sa kanila hawak na ng network ng yayasan. Ang tanging tao na posibleng makatulong ay ang investigative journalist na nag-cover noon ng organ trafficking case sa Cavite na nagngangalang Arman Cruz. Hinanap niya ang contact ni Arman sa lumang contacts sa cellphone niya. Buti na lang gumagana pa ang network. Nahanap niya ang number at tinawagan agad. Hello, si Arman to. Sino to? Ang boses sa kabilang linya ay matigas. Pero mag-ingat ka. Ako si Rika. May ebidensya ako tungkol sa yayasan Pag-asa at kalusugan. Importante to. Biglang nagseryoso ang boses sa kabilang linya. Nasaan ka ngayon? Antipolo, malapit sa terminal. Huwag kang pupunta sa mataong lugar. May safe house sa Sumulong Highway No. 12. Sabihin mo lang ang pangalan ko pagdating mo dun. Bilisan mo bago nila maamoy na nandyan ka. Agad na ibinaba ni Rika ang telepono at mabilis na naglakad papunta sa bus stop. Pero nung malapit na siya dun, biglang huminto ang itim na kotse sa harap niya. Dalawang lalaki ang lumabas, isa si Seno. Sabi ko na sa'yo maliit ang mundo, Rika, mahina niyang sabi sabay tutok ng baril sa loob ng jacket. Ibigay mo ang flash drive. Umatras ng dahan-dahan si Rika. Hindi mo makukuha to. Ngumiti ng tipid si Seno. Huwag mo nang pahirapan ang lahat. Bata ka lang na hindi kilala kung sino ang kalaban mo. Tinitigan siya ni Rika ng matalim. Marami akong alam, kasama na kung sino ang nagbabayad sa'yo. Nanigas ang mukha ni Seno. Sa tingin mo kaya mong banggain si Surya? Hinawakan ng mahigpit ni Rika ang bag niya, tapos biglang inihagis ang mainit na kape na kinuha niya sa kamay ng tindero sa tabi niya. Tumama ang mainit na likido sa mukha ni Seno dahilan para sumigaw siya sa galit. Agad na tumakbo si Rika ng buong lakas papunta sa palengke. Nagtatakang tumingin ang mga tao habang tumatakbo ang dalaga sa pagitan ng mga pwesto. Samantalang dalawang lalaking nakaitim ang humahabol sa likuran. Tumawid siya sa masikip na eskinita. Hinihingal siya. Pero palapit ng palapit ang mga hakbang ng humahabol. Nung halos mahuli na siya, may humilang kamay sa kanya papasok sa tindahan. Pasok bilis. Malakas ang boses ng lalaking nasa middle age. Lumingon si Rika, bago ang mukha pero matatag ang mata. Ako si Arman Cruz, sabi niya habang isinasara ang pinto ng tindahan. Wala tayong masyadong oras. Halos maiyak sa tuwa si Rika. Akala ko mamamatay na ako kanina. Tinitigan siya ni Arman ng seryoso. Kung dala mo ang iniisip kong dala mo, tayong dalawa ang pwedeng mamatay ngayong gabi. Binuhay niya ang sariling laptop, kinonekta ang flash drive ni Rika. Natahimik siya ng matagal sa data na lumabas. Diyos ko, sabi niya sa huli. Hindi lang ito ebidensya. Full network map ito. May transaction code, amount, hanggang delivery location. At nandoon ang pangalan ni Surya Darmawan, dagdag ni Rika ng mahina. Tumingin sa kanya si Arman. Kung i-upload natin to agad, malalaman nila kung saan galing ang leak. Kailangan muna nating maghanda ng secure line. May tao ako sa Maynila na pwedeng tumulong. Tumango si Rika. Sasama ako sa'yo. Hindi ko hahayaang mamatay ang lahat ng walang saysay. Pero bago pa sila makaalis, narinig ang tunog ng makina ng sasakyan na huminto sa labas ng tindahan. Sumilip si Arman sa bintana at agad na nanigas ang mukha. Nandito na sila. Tumingin sa kanya si Rika nang may panik. Anong gagawin natin? Kinuha ni Arman ang cellphone, may pinindot na mabilis. Lalabas tayo sa pinto sa likod. Tumawag na ako ng tulong. Pero makinig kang mabuti. Kapag nahuli ako, tuloy ka sa pagpunta sa Maynila. Hanapin mo ang taong nagngangalang Ratna Reyes. Alam niya ang gagawin. Narinig ang putukan mula sa labas. Nabasag ang salamin sa harap ng tindahan. Hinila ni Arman si Rika at tumakbo sa makipot na pasilyo sa likod ng tindahan.
Palapit ng palapit ang mga hakbang ng mga taong nakauniporme ng itim. Nangunguna si Seno, puno ng galit ang mata. Lumingon saglit si Rika, nakita si Arman na patuloy sa pagtakbo sa unahan niya habang dala ang laptop. Sa puso niya, alam niyang hindi na lang ito basta pagtakas. Ito ay digmaan na sa pagitan ng katotohanan at kapangyarihang korap. At sa gitna ng ingay ng Antipolo na nagsisimula ng mabuhay nung umagang iyon, ang dalawang natirang tao mula sa trahedya sa Antipolo ay may dalang sikreto na pwedeng magpayanig sa buong bansa. Palubog na ang araw ng dahan-dahang umandar ang lumang kotse na kulay abu sa South Diversion Road. Wala na sa likuran ang mga ilaw ng Antipolo. Napalitan ng kadiliman at tunog ng kuliglig na tumatago sa gabi. Nakaupo si Rika sa passenger seat, yakap ang bag niya ng mahigpit. Samantalang si Arman ay nakafocus sa pagmamaneho. Tensyonado ang mukha. Paminsan-minsan siyang tumitingin sa rearview mirror. Sinusundan pa rin ba nila tayo? Mahinang tanong ni Rika. Umiling si Arman pero mabigat ang boses. Sa ngayon hindi. Pero wag kang kampante. Ang taong gaya ni Seno hindi tumitigil hanggat hindi nawawala ng hininga ang target. Tumingin si Rika sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang anino ng mga puno na humahampas sa hangin. Pakiramdam niya bawat tunog, bawat ilaw mula sa malayo ay pwedeng maging banta. Pagod na akong tumakbo, mahina niyang sabi. Lumingon sandali si Arman. Hindi ka tumatakbo, Rika, lumalaban ka. Magkaiba yun. Binalot sila ng katahimikan ng ilang sandali. Sa dashboard ng sasakyan, nakalagay ang maliit na flash drive sa plastic container. Tila mas mahalaga pa ang bagay na iyon kaysa sa ginto. Nakopya na ni Arman ang data sa loob sa dalawang lugar. Isa sa laptop niya, isa sa memory card na nakatago sa bulsa ng jacket niya. Gayunpaman, alam nilang pareho na kapag nahuli, walang ligtas na lugar. Bandang 9:00 ng gabi, itinabi ni Arman ang sasakyan sa lumang karinderya sa gilid ng kalsada sa gubat ng Tanay. Kalahating sarado ang karinderya, pero may nakasinding gasera sa loob. Ligtas ba ang lugar na to? Nag-aalangang tanong ni Rika. Tumango si Arman. Tauhan ko to bago ako tumigil sa media. Pagpasok, sinalubong sila ng matandang lalaki na makapal ang bigote at nakasarong. Arman. Ang tagal na ah. Kailangan ko ng tulong mo. May malaking ganap. Mabilis na sagot ni Arman. Umupo sila sa loob habang isinasara ni Mang Joyo ang pinto. Pinagmasdan ni Rika ang tahimik na paligid ng karinderya. Tanging tunog lang ng ambon sa labas ang naririnig. Binuksan ni Arman ang mapa sa ibabaw ng mesang kahoy. Didiretso tayo pahilaga tapos kukuha ng maliit na daan papuntang Quezon. May kaibigan ako dun na pwedeng tumulong maghatid sa atin sa Maynila. Tumango si Mang Joyo. Pero alam mong delikado ang daan sa gubat paggabi, lalo na kung maglalagay sila ng checkpoint. Tumingin si Rika kay Arman nang may pag-aalala. Alam nila ang direksyon natin? Mahinang sumagot si Arman. Hindi tanga si Seno. Siguradong nahulaan na niya. Sa parehong oras sa headquarters ng Yayasan Pag-asa at Kalusugan, nakatayo si Iri Surya Darmawan sa harap ng digital map na nagpapakita ng galaw. Umalis ang sasakyan nila ng Antipolo 2 hours ago. Report ng isa sa mga tauhan, tinitigan ni Surya ang screen ng matalim. Ipadala si Seno, wag niyong hayaang makadaan sila ng Quezon. Gusto kong maibalik ang ebidensya bago mag-umaga at kung manlaban sila, ngumiti ng tipid si Surya. Palabasin niyo na aksidente. Tumango lang si Seno na nakatayo sa sulok ng kwarto tapos tumalikod. Sa ilalim ng itim niyang suit, nakasukbit ang baril sa bewang. Alam ko kung saan pupunta, maikli niyang sabi bago nawala sa likod ng pinto. Lalong dumilim ang gabi, muling umandar ang sasakyan ni Arman, binabagtas ang likulikong daan na may matatayog na puno sa kaliwat kanan. Lalong lumakas ang ulan, puno ng patak ng tubig ang windshield. Pumikit si Rika, sinubukang matulog. Pero patuloy na nagmumulto sa isip niya ang mukha ni na Grace at Andra. Pangako tatapusin ko to. Bulong niya na halos hindi marinig. Biglang may narinig na malakas na tunog mula sa likod ng sasakyan. Pumutok ang gulong sa likod. Kinabig ni Arman ang manibela. Dumulas ang sasakyan ng ilang metro bago huminto sa gilid ng kalsada. Natapakan natin ang pako, bulong ni Arman. Naglagay na sila ng patibong.
Mabilis siyang lumabas para tignan ang gulong sa ilalim ng ulan. Bumaba rin si Rika para tumulong mag-ilaw gamit ang flashlight. Pero mula sa malayo, may dalawang ilaw ng sasakyan na nakitang mabilis na papalapit. Tinitigan ito ni Arman ng matalim. Pasok sa kotse ngayon na. Huminto ang itim na sasakyan mga 50 meters mula sa kanila. Nakilala ni na Arman at Rika ang silweta. Seno, nanginginig niyang bulong. Agad na inilabas ni Arman ang baril mula sa maliit na bag sa upuan niya. Hawakan mo to, sabi niya sabay abot ng maliit na baril kay Rika. Hindi ako marunong bumari. Tumanggi si Rika. Kailangan mong matuto. Kung hindi, hindi tayo aabot ng umaga ng buhay. Dahan-dahang naglakad palapit si Seno habang binubuksan ang itim na payong. Rinig ang boses niya sa kabila ng ulan. Tumigil ka na sa paglaban, Arman. Ibigay mo ang babae at ang lahat ng data. Pangako makakahinga ka pa. Tumawa ng malamig si Arman. Sa tingin mo naniniwala ako sa pangako ng mamamatay tao. Tinaas ni Seno ang kamay para sumenyas. Dalawang armadong lalaki ang lumabas sa itim na sasakyan at nanutok ng baril. Tinulak ni Arman si Rika papunta sa maliit na kanal sa gilid ng kalsada. Takbo sa kanan. May daan papuntang bukid. Pipigilan ko sila. Pero huwag kang makipagtalo, Rika. Ngayon na. Tumakbo si Rika ng buong lakas sa ilalim ng malakas na ulan. Narinig ang putukan sa likuran na tumatago sa gabi. Hindi siya lumingon, tuloy lang sa pagtakbo hanggang sa madulas siya sa lupang madulas at matumba. Lumingon siya saglit. Nakatayo pa rin si Arman, gumaganti ng putok, hanggang sa tamaan siya ng isang bala sa dibdib. Bumagsak ang katawan niya sa putik. Pinigilan ni Rika ang sigaw, tinakpan ang sariling bibig. Naghahalo ang luha at ulan. Dahan-dahang lumapit si Seno sa bangkay ni Arman, sinipa ang nahulog na baril. Sabi ko na sa'yo huwag mo kaming kalabanin. Tumingin siya sa gubat, alam niyang hindi pa nakakalayo si Rika. Dalhin niya ng buhay, utos niya. Tumakbo si Rika nang walang direksyon sa gitna ng dilim hanggang sa makakita siya ng liwanag mula sa kubo sa dulo ng bukid. Lumapit siya at kumatok ng mahina. Lumabas ang isang babae. Nakatali ang buhok. Matigas ang mukha pero kalmado. Ikaw ba si Rika? Tanong ng babae. Nagulat si Rika. Sino ka? Ratna. Nagpadala na ng mensahe sa akin si Arman bago nawala ang signal niya. Pasok. Pagpasok, nilock ni Ratna ang pinto at ibinaba ang kurtina. Wala na siya, di ba? Tanong ni Ratna nang hindi lumilingon. Tumango lang si Rika, tumulo ang luha ng walang tunog. Tinitigan ni Ratna ang flash drive sa kamay ni Rika. Kung ganun, nasa sayo na ang lahat ng responsibilidad. Tumingin sa kanya si Rika nang nagtataka. Matutulungan mo ba akong ikalat to? Matagal siyang tinitigan ni Ratna. Pero kailangan mo munang maniwala na mas marami akong alam kaysa sa inaakala mo. Natahimik si Rika, sinusubukang basahin ang mukha ng babae. Tapos ngumiti ng samar si Ratna. Dati rin akong investigative journalist. Pero tumigil ako nung nalaman kong si Surya Dharmawan ay hindi lang head ng foundation. Hindi lang head ng foundation. Ulit ni Rika. Tumango ng marahan si Ratna. Anak siya ng mataas na opisyal na nagpopondo sa operasyon simula pa lang. Kapag lumabas ang data na to, hindi lang foundation ang babagsak, pati local government pwedeng yanigin. Gulat na tumingin si Rika sa kanya. Paano mo nalaman lahat ng to? Yumuko si Ratna. Nanginginig ang boses niya. Dahil asawa ko noon si Seno. Nanigas ang katawan ni Rika. Tila huminto ang mundo sandali. Tinitigan siya ni Ratna ng diretsyo. At ngayon tutulungan kitang tapusin ang bagay na hindi ko nagawa noon. Sa labas, narinig ulit ang tunog ng itim na sasakyan sa malayo. Pero sa loob ng maliit na kubo, dalawang babae, isang pugante, isang ex-wife ng Hunter, ang naghahanda para sa huling laban kontra sa aninong lumululon sa buhay ng maraming tao. Hindi pa ganap na nagbubukang liwayway. Kulay abo pa rin ang langit sa hilaga at makapal na hamog ang bumabalot sa kalsada ng baryo, sa gilid ng antipolo sa isang bahay na kahoy na mukhang lumana, nakaupo si Ratna sa harap ng lumang laptop na seryoso ang mukha.
Sa tabi niya, nakatitig si Rika sa screen gamit ang pagod pero determinadong mga mata. Nakasaksak na sa USB port ang flash drive na mailamang data. Sa screen, nakabukas ang folder na may pangalang Iharapan si Hat Special Operation na nagpapakita ng daan-daang files na may pangalan ng pasyente, operation code, at malupit na medical records. Mga biktima lahat to, nanginginig na bulong ni Rika. Tumango ng marahan si Ratna. Hindi lang biktima. Listahan din to ng mga buyer. Mga pangalan ng opisyal, negosyante, pati ilang doktor na kasali sa bentahan ng human organs. Hinawakan ni Rika ang ulo niya. Anong klaseng mundo to? Tinitigan siya ni Ratna ng matatag. Mundong hinayaan nating mabuhay dahil nanahimik tayo. Ngayon oras na para magsalita. Binuhay niya ang maliit na kamera sa itaas ng laptop. Ila-live broadcast natin to. Lahat ng ebidensya iakyat sa public server. Pag naipalabas na ang video na to, hindi na nila mabubura. Nag-alinlangan si Rika. Paano kung puntahan nila tayo dito? Tinitigan ni Ratna ang baril sa mesa. Masyado na tayong malayo para umatras, Rika. Samantala sa headquarters ng Yayasan Pag-asa at Kalusugan sa Maynila, nakatanggap ng tawag si Surya Darmawan mula sa tauhan niya. Sir, na-detect ang location ni Rika. Active ang signal ng flash drive mula sa western part ng Antipolo. Mabilis na tumayo si Surya. Ipadala si Seno, burahin ang lahat ng bakas. Huwag niyo silang hayaang magsalita. Tumango si Seno nang walang imik sa kalumabas ng kwarto. Pero sa pagkakataong ito, hindi kasing kalmado ng dati ang mukha niya, may pag-aalinlangan sa mga mata niya. Bagay na hindi pa nakikita noon. Sa bahay na kahoy, nagsimulang mag-type si Ratna. Magandang umaga, ako si Ratna Siregar. Dati akong journalist. Dati rin akong asawa ng taong nagtatrabaho para sa network ng Harapan Siha. Ngayong araw bubuksan namin ang lahat ng kabulukang itinago sa loob ng maraming taon. Matatag ang boses ni Ratna kahit nanginginig ang kamay sa mesa. Tumingin si Rika sa kamera. Ako si Rika, veterinary medicine student. Pinatay ang kaibigan kong si Grace dahil natuklasan niyang ang karneng binibenta sa Antipolo ay hindi baka, kundi tao. Dagdag ni Ratna, at lahat ng iyon ay nagsimula sa foundation na nagsasabing gumagalaw para sa sangkatauhan. Gayong nagbebenta sila ng organ at tira nito sa palengke. Pinindot niya ang live button. Nagsimula ang broadcast. Sa loob ng ilang segundo, lumabas ang video nila sa iba't ibang platform. Kinuha ng network ng independent journalists na may konsensya pa. Nagsimulang lumabas ang mga komento sa screen. Seryoso ba to? Sino sila? Kilala ko ang pangalan sa listahan. Grabe, mass murder to. Nakahinga ng maluwag si Rika. Nagtagumpay tayo, Ratna. Pero hindi sumagot si Ratna. Tinitigan niya ang maliit na radar screen sa cellphone. Nandito na sila, patag niyang sabi. Narinig ang tunog ng sasakyan na huminto sa harap ng bahay. Mabibigat na yapak na papalapit sa maputik na lupa. Agad na pinatay ni Ratna ang main light at binuhay ang maliit na emergency light. Dumaan ka sa likod, Rika. Kapag sinabi kong takbo, huwag kang lilingon, bulong niya. Pero wala. Pero kapag natumba ako, ituloy mo ang broadcast. Dapat malaman ng mundo. Biglang may humampas ng malakas sa pinto sa harap. Nagkalamat ang kahoy. Nagpigil ng hininga si Rika habang tinututok ni Ratna ang baril sa pinto. Si Seno ang unang pumasok, basa ng ulan ang mukha. Ratna. Mabigat ang boses niya. Dapat hindi ka na nakialam. Tumawa ng mahina si Ratna. Gaya ka pa rin ang dati. Laging sunod-sunuran sa utos ng taong mas bulok pa sa'yo. Tinitigan ni Seno si Rika sa likuran niya. Ibigay niyo ang flash drive. Pangako hindi ko kayo sasaktan. Umatras si Rika, nanginginig ang katawan. Walang kwenta ang pangako ng mamamatay tao. Pumutok ang baril. Tumagos ang bala sa dingding na kahoy ilang sentimetro lang mula sa ulo ni Rika. Mabilis na gumanti ng 2 putok si Ratna. Isa sablay, isa tumama sa balikat ni Seno. Bumagsak si Seno pero nagawa pang kalabitin ang gatilyo. Tumama ang huling bala sa dibdib ni Ratna. Sumigaw si Rika. Ratna!
Tumakbo siya palapit, sinubukang pigilan ang dugo na umaagos ng malakas. Umiti ng mahina si Ratna. Kailangan mong ituloy to, wag mong hayaang mamatay ako ng walang saysay. Umiyak si Rika. Kailangan mo ng tulong. Umiling si Ratna. Hindi. Masyado na akong matagal na buhay sa guilt. Sinubukang tumayo ni Seno, tinitigan si Rika na tumatakbo papunta sa likod bahay dala ang laptop at flash drive. Tigil! Sigaw niya pero humina ang boses niya. Tumakbo si Rika sa taniman ng kamoteng kahoy sa likod ng bahay. Puno ng putik ang katawan. Sa malayo, nagsimulang marinig ang sirena. Malapit na ang mga pulis. Naka-live broadcast pa rin ang laptop sa kamay niya. Pinapakita ang mukha ni Seno, Ratna, at ang katawan ni Arman na natagpuan ng pulis kagabi. Viral na ang broadcast sa buong social media. Nung naabutan siya ni Seno, nanginginig na ang baril sa kamay nito. Rika, itigil mo na to, hindi mo kilala kung sino ang nasa likod ng lahat ng to. Huminto sandali si Rika at tinitigan siya ng matalim. Alam ko at hindi ako takot. Kinalabit ni Seno ang gatilyo. Pero bago lumipad ang bala, may malakas na tunog na narinig mula sa kalsada. Dumating na ang mga pulis. Nagpaputok sila ng warning shot dahilan para mabitawan ni Seno ang baril. Ilang segundo lang, nahuli siya at pinusasan. Tumutulo ang dugo sa balikat niya. Napaupo si Rika sa lupa, nakatingin sa langit na nagsisimula ng lumiwanag. Naririnig pa rin niya ang echo ng boses ni Ratna sa ulo niya. Dapat malaman ng mundo. 3 araw ang lumipas, sumabog ang balita sa buong bansa. Sangkot ang Yayasan Pag-asa at Kalusugan sa network ng pagbebenta ng organ at karne ng tao, inaresto ang mga opisyal ng Antipolo. Ang pangalan ni E.A. Surya Dharmawan ay lumabas sa bawat screen ng telebisyon. Puno ng takot ang mukha habang hila-hila ng mga pulis. Nakaupo si Rika sa boarding house niya, nakatitig sa laptop screen na nagpapakita ng balita. Umiiyak siya hindi dahil masaya, kundi dahil nagtapos ang lahat sa pagkawala. Si Grace, si Arman, si Ratna, lahat nawala dahil sa isang katotohanan. Pero alam niyang hindi sila namatay ng walang saysay. Sa dulo ng video ng broadcast, natira ang pangungusap na sinabi ni Ratna bago namatay. Hanggat may naglalakas loob magsalita, hindi kailanman ganap na mananalo ang kasamaan. Dahan-dahang isinara ni Rika ang laptop, tinitigan ang sikat ng araw sa umaga na tumatago sa bintana. Sa labas, nagsisimula ng gumalaw ang mundo gaya ng dati, pero sa loob niya, alam niyang may nagbago habang buhay.